Bale sa Education 7, Quarter 2, Learning Competency 7B na ipaliliwanag na ang mga tungkulin ng pamilya sa bayan ay paraan upang magbigay ng kontribusyon sa kabutihan, katiwasayan, kapayapaan at kaunlaran ng pamayanan na magiging matibay na pundasyon ng lipunang Pilipino. Ating balikan ang kahulugan ng tungkulin. Ito ay mga responsibilidad o gawain na inaasahan sa atin na dapat nating magawa o matupad sa sarili, tahanan, paaralan at bayan. Tanong, bakit mahalaga na tuparin ng bawat pamilyang Pilipino ang mga tungkulin nito sa bayan? Tinalakay natin sa nagdaang aralin ang ilan sa mga tungkulin ng pamilyang Pilipino para sa bayan. At ito ang mga sumusunod. Isulong ang kalusugan at kagalingan. Maging mapagbigay at mapagmalasakit. Makilahok sa mga serbisyong pampamayanan. Panatilihin ang mga tradisyon at kultura. Maging handa sa mga sakuna. Igalang at sundin ang mga batas. Maging responsable sa kapaligiran. Itaguyod ang kapayapaan at pagkakaisa. Maghubog ng responsableng mamamayan. Lumahok sa mga gawaing pansibiko, suportahan ang edukasyon, at mag-ambag para sa pag-unlad ng ekonomiya. Kung ating susuriin, ang mga tungkuling ito ay maaaring pangkatin sa apat, batay sa naidudulot ng mga ito sa ating bayan. Ang pagsusulong ng kalusugan at kagalingan, pagiging mapagbigay at mapagmalasakit, pakikilahok sa mga serbisyong pampamayanan, at pagpapanatili ng tradisyon at kultura ay nakapagbibigay ng kontribusyon sa kabutihan ng bayan. Ang pagiging handa sa mga sakuna, paggalang at pagsunod sa mga batas, at pagiging responsable sa kapaligiran ay nakapag-aambag naman sa katiwasayan ng bayan. Ang pagtataguyod ng kapayapaan at pagkakaisa, paghuhubog sa mga bata na maging responsableng mamamayan, at pakikilahok sa mga gawaing pansibiko ay nakapagdudulot naman ng kapayapaan sa ating bayan. At ang pagsuporta sa edukasyon at pag-aambag para sa pag-unlad ng ekonomiya ay nakapagbibigay ng kontribusyon sa kaunlaran. Ang kabutihan, katiwasayan, kapayapaan at kaunlaran ay mga pagpapahalagang minimithi ng bawat lipunan, kung kaya napakahalaga na ang mga ito ay makamit. Mga tungkulin ng pamilya sa bayan para sa kabutihan. Ang kabutihan sa bayan ay tumutukoy sa mga gawaing nagpapalaganap ng malasakit, kagandahang loob, at tulong sa kapwa para sa mas mapagmalasakit na komunidad. Matutupad ng pamilya ang tungkuling ito sa pamamagitan ng mga sumusunod. Isulong ang kalusugan at kagalingan. Ang kalusugan at kagalingan ay pangunahing sangkap ng kabutihan. Kapag pinapanatili ng pamilya ang kalusugan, nagiging mas masaya at mas produktibo ang bawat miyembro. Sa ganitong paraan, nakakapag-ambag ang pamilya sa pagkakaroon ng mas malusog at matatag na lipunan, kung saan ang bawat isa ay may kakayahang makatulong at makipagtulungan sa komunidad. Maging mapagbigay at mapagmalasakit. Ang pagkamapagbigay at pagkamahabagin ay mahalagang aspeto ng kabutihan. Kapag natututuhan ng mga miyembro ng pamilya ang halaga ng pagtulong sa kapwa, lumalago ang diwa ng bayanihan at pagmamalasakit. Ang pag-iral ng kabutihang ito sa komunidad ay nagbubunga ng pagkakaisa at mas matibay na pagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Makilahok sa mga serbisyong pampamayanan. Ang serbisyong pampamayanan ay nagpapakita ng malasakit at kabutihan. Kapag ang pamilya ay aktibong nakikibahagi sa mga community service projects tulad ng paglilinis ng barangay o pagtulong sa mga feeding programs, mas lalong nararamdaman ng komunidad ang kalinga at malasakit ng bawat isa. Ito ay mahalaga para sa isang maayos at maunlad na pamayanan. At panatilihin ang mga tradisyon at kultura. Ang pagpapanatili ng ating mga tradisyon at kultura ay nagpapakita ng paggalang sa ating kasaysayan at halaga ng kabutihan. Ang bawat pamilya na nagpapanatili ng mga kasabihan at iba pang tradisyon ay nagtataguyod ng ating pambansang pagkakakilanlan. Sa ganitong paraan, napapanatili ang ating pagkakaisa at pagmamalaki sa ating lahi. Mga tungkulin ng pamilya sa bayan para sa katiwasayan. Ang katiwasayan sa bayan ay nangangahulugan ng kaligtasan at kaayusan, kung saan ang mga mamamayan ay nakatira sa isang ligtas at maayos na kapaligiran. Matutupad ng pamilya ang tungkuling ito sa pamamagitan ng mga sumusunod. Maging handa sa mga sakuna.
Ang pagiging handa sa sakuna ay isang hakbang para sa katiwasayan ng buong komunidad. Kapag handa ang pamilya sa mga posibleng sakuna tulad ng bagyo o lindol, nababawasan ang panganib at mabilis na nakaka-recover ang komunidad. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang mga malalang pinsala at mas napapanatiling ligtas ang ating bansa. Igalang at sundin ang mga batas. Ang pagsunod sa batas ay susi sa katiwasayan. Kapag tinuturuan ng mga magulang ang kanilang anak na irespeto ang mga batas, nagkakaroon ng kaayusan sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga mamamayang sumusunod sa batas, nagiging mas ligtas ang ating mga komunidad at mas madali ang pagtutulungan sa pagitan ng mga tao at ng pamahalaan. At maging responsable sa kapaligiran. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay mahalaga sa katiwasayan ng bawat isa. Ang isang responsableng pamilya na nagsesegregate ng basura at hindi gumagamit ng mga plastik ay nag-aambag sa pagpapanatili ng kalinisan ng komunidad. Sa ganitong paraan, napapanatili ang kaligtasan mula sa mga kalamidad at nagkakaroon ng mas ligtas at malinis na lugar na mapapamana sa susunod na henerasyon. Mga tungkulin ng pamilya sa bayan para sa kapayapaan. Ang kapayapaan sa bayan ay ang pagkakaroon ng pagkakaisa, paggalang sa isa't isa, at tahimik na pamumuhay ng mga tao sa komunidad. Matutupad ng pamilya ang tungkuling ito sa pamamagitan ng mga sumusunod. Itaguyod ang kapayapaan at pagkakaisa. Ang kapayapaan at pagkakaisa ay pundasyon ng kaayusan sa komunidad. Kapag ang bawat pamilya ay tinuturuan ng kanilang anak na rumispeto sa iba at makipag-usap ng maayos, nagtataguyod tayo ng kapayapaan sa ating bansa. Ang pagkakaroon ng mapayapang ugnayan sa komunidad ay mahalaga para sa isang progresibong lipunan. Maghubog ng responsableng mamamayan. Ang pagkakaroon ng mga responsableng mamamayan ay isang mahalagang hakbang patungo sa kapayapaan. Kapag ang mga bata ay tinuturuan ng mabuting asal at tamang pananagutan, sila ay lumalaking handa na maging mabuting miyembro ng lipunan. Ito ay nagtataguyod ng mas mapayapang komunidad kung saan ang bawat isa ay nakikibahagi sa kabutihan at kapayapaan. At lumahok sa mga gawaing pansibiko. Ang pakikilahok sa tungkuling pansibiko tulad ng pagboto at pagsama sa mga barangay assemblies ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa bansa. Ang aktibong pakikilahok sa mga ganitong gawain ay nagpapakita ng respeto sa kapwa at nagtataguyod ng kapayapaan. Sa ganitong paraan, pinapalakas ang ugnayan ng pamahalaan at mamamayan na nagreresulta sa isang mas tahimik at maayos na bansa. Mga tungkulin ng pamilya sa bayan para sa kaunlaran. Ang kaunlaran sa bayan ay ang patuloy na pag-unlad at pag-asenso ng ekonomiya, edukasyon at kabuhayan ng buong bansa para sa mas magandang kinabukasan. Matutupad ng pamilya ang tungkuling ito sa pamamagitan ng mga sumusunod. Suportahan ang edukasyon. Ang edukasyon ay pundasyon ng kaunlaran. Kapag ang mga pamilya ay nagsusulong ng edukasyon sa kanilang mga anak, tinutulungan nilang lumikha ng mas maraming kakayahan at talento para sa hinaharap. Ang edukadong mamamayan ay mas handang mag-ambag sa ekonomiya at sa pag-unlad ng bansa. Mag-ambag para sa pag-unlad ng ekonomiya. Ang bawat pamilyang sumusuporta sa lokal na ekonomiya ay nag-aambag sa pag-unlad ng bansa. Kapag tayo ay bumibili ng mga produktong lokal at sinusuportahan ang mga negosyo sa komunidad, pinalalakas natin ang ekonomiya. Ang kaunlarang ito ay nagbibigay ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa lahat na nagpapalakas sa ekonomiya ng ating bansa. Bilang pagwawakas, ang pagtupad ng mga tungkulin ng pamilyang Pilipino sa bayan ay makapagdudulot ng kabutihan, katiwasayan, kapayapaan, at kaunlaran sa ating bayan o lipunan. At dyan po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Nawa po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!